Pag nangangarap po tayo, pag tayo ay merong mga plano, kailangan sa sarili na lang natin, isikreto nyo po. Huwag na huwag nating sasabihin yung ating mga pangarap at plano sa ibang tao. Bakit? Dahil madalas, yung ibang tao, silang nagiging hadlang para makamtan natin ang ating mga pangarap. Amen? Instead of saying your dreams or your plans to other people, pray it, say it to God first and foremost. Kahit na kapatid mo man yan, kahit na kapitbahay mo, lalong-lalo na minsan sa mga katrabaho mo o mga kabarangay mo. Di niyo po ba napansin? Pag meron kayong kinekwento na mga balak natin, yung ibang tao sila pa yung naninira nung gusto natin. Halimbawa, sasabihin mo, uy, alam niyo ba, pupunta kami sa Boracay, manlilibre yung aking anak. Meron kang maririnig na, Boracay? Ang mahal-mahal sa Boracay. Hindi po ba? Di ka pa man nakaalis, sinira na yung iyong plano. O kaya naman, minsan, may kwento mo, yung anak ko, gusto may balak, mag-abroad, magtatrabaho sa Canada. Mars, malamig doon. At saka mahirap daw maghanap ng trabaho ngayon sa Canada. Hindi po ba? Tingnan niyo po, sinong madalas nagiging hadlang naninira ng ating mga gusto kung hindi ang ibang tao? At anong dahilan? Bakit sinisira ng ibang tao yung ating mga balak, ating mga pangarap? Ito ay kadalasan dahil sa inggit. Amen? Hindi mo maaalis sa tao ang mainggit. At pag meron ng inggit, may galit. At pag may galit, meron ng paninira o meron ng gagawin niyang pangit. First and foremost, my dear friends, tell your dreams and your plans to God. And listen to God. Dahil mas maganda madalas ang plano, ang pangarap ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po, si San Jose, nakausap niya ang anghel. Kung kayo po makakausap niyo ang anghel, ang Diyos, ano ang sasabihin niyo? Ano ang itatanong niyo? Sigurado, yung iba sa atin baka itanong, ano kaya yung lalabas sa loto mamaya? Hindi po ba? No? O kaya yung mga iba, baka itatanong, Panginoon, hanggang kailan ba ako mabubuhay? Ganda rin po malaman para makapaghanda. Di po ba? Pero tingnan niyo po si San Jose. Wala siyang tinanong sa anghel, wala siyang hiningi sa Diyos. Kung hindi, nakinig siya. Kung gusto mong magtagumpay ka sa iyong mga pangarap, napakahalaga po niyan na makinig ka palagi sa Diyos. Dahil ano po ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Jeremiah? I have plans for you, plans to prosper you, plans not to harm you, plans to give you hope and a future. Pag sa Diyos ka nakinig, yung mga pangarap mo hindi lang magkakaroon ng katuparan. Pag sa Diyos ka nakinig, sobra-sobra pa ang ibibigay niya sa iyo. Pero pag nakinig ka sa ibang tao, siguradong masisira ang loob mo. Amen? Naalala ko nga po, itong isang sikat na komedyante, ang pangalan po si Steve Harvey. Kilala niyo po ba siya? Yung pong nag-MC dito sa Miss Universe, kung maalala niyo po, nagkamali pa siya ng kanyang binasa, in-announce na winner, si Steve Harvey. Kwento po ni Steve Harvey, nung bata siya na maliit, nag-aaral pa sila. Tinanong daw sila ng kanilang teacher kung ano daw po ang gusto nilang maging paglaki nila. At doon po sinabi, pinagmamalaki ni Steve Harvey sa kanyang teacher, sa kanyang mga kaklase, na pagdating daw ng araw, siya'y magiging isang artista. Gusto niya maging sikat na artista. Nung narinig po ng kanyang teacher ito, tinawanan siya, nilait siya. Sabi, artista, iyang itim-itim mo. Ang pangit-pangit mo, hindi ka bagay na artista. Alam niyo po, kwento ni Steve Harvey, hindi po niya kinalimutan yun. Tinatak niya sa isip niya, tinatak niya sa puso niya. Kaya nga po nung tumanda siya, nagkaroon siya ng break. Naging komedyante siya, sumikat siya, nagkaroon po siya ng pera. Alam niyo pong ginagawa niya yearly? Bumibili po siya ng isang malaking TV, pinapadala po niya doon sa kanyang teacher bilang regalo. Nilait na nga siya pagkatapos binibigyan pa niya ng regalo yung teacher niya. Ano po yung dahilan ni Steve Harvey? Sabi po niya,
dahil gusto daw po niyang makita siya, mapanood ng teacher niya, bawat taon, lumalabas na siya dun sa TV. Gusto niyang pakita sa kanya paalala, yung maliit na bata na nilait niya, na pinagtawanan niya. Habang ngayon, nagkatotoo yung panaginip niya. 100% most of the time, my dear friends, when you listen to other people, they would try to destroy your dreams. Madalas hadlang sa ating mga panaginip ay ang mga tao. Kaya huwag mo sasabihin sa mga tao. Pero tingnan mo, sino ba yung mga naninira sa iyong panaginip? Di ba madalas sila din yung mga may panaginip dati pero hindi nila nakamtan? Bakit meron tao na naninira ng plano at panaginip ng iba? Dahil hindi nila nakamtan yung kanilang mga panaginip at plano. Amen? People who destroy other people's dreams are usually people without a dream. People who destroy other people's dreams are usually people who have not achieved their dream. Sino ba yung mga nanghihila ng pababa kung hindi yung mga nandun sa ibaba mo? Hindi po ba? Kung ikaw nakataas ka, hindi ka naman kailangan manghila ng ibang tao. Hindi po ba? Pero ito po yung tandaan nyo. Kung meron man naninira ng iyong mga balak, mga panaginip at plano, konti lang yan. Tandaan niyo po yun. Alam niyo po ba kung ilan ang mga tao ngayon sa mundo? Higit na daw pong 8 billion people. Sobrang dami po. Pero dun sa 8 billion na tao dito sa mundo, ilan ba yung mga taong naninira sa iyo? Ilan ba yung mga taong may hindi gusto sa iyo? Maaaring 1, 2, 3, marami na siguro yung 5, hindi po ba? So bakit mo pinakikinggan yung mga mangilan-ngilan kaysa dun sa karamihan? Hindi po ba? At bakit papakinggan natin ang mga taong naninira sa atin? Na kung saan meron pa tayong mas mahalagang pakinggan kung hindi ang Diyos. Ang ating Panginoon na walang ibang ninais kung hindi ang magtagumpay tayo. Mga kapatid, gusto mo bang sagutin ng Diyos ang iyong panalangin? Mag-umpisa kang mangarap para ang kanyang pagpapala ay iyong matanggap. Umpisan mo na sabihin, klaro, malinaw, ano ba ang iyong gusto? At huwag mong sasabihin ito sa iba. Idiretso mo munang sabihin sa Diyos. At pagkatapos mong magsalita, sabihin sa Panginoon ang iyong mga balak, makinig ka sa Kanya. Because remember, my dear friends, God's dream for you is always the best. God's plan for you is always perfect. Ang nagbababa sa iyo ay nakababa sa iyo. Ang naninira sa iyo ay sira. Ang nagsasalita ng pangit tungkol sa iyo, pangit. Pangit ang ugali. Di ba merong kasabihan, alam mo na nasira ulo niyan. Pag pinatulan mo, ano ka? Hindi, sira din ang ulo mo. Pag pinatulan mo, yung nagbababa sa iyo, ano ka nun? Hindi, mababa din ang level mo. Pag pinapatulan mo yung naninira sa iyo, ano ka nun? Hindi, sira ka din. Pag inaway mo yung nagsasalita ng pangit sa iyo, ano ka? Hindi, pangit din ang ugali mo. Pangit ka din. Paalaala po, let us stay above these people. Let us stay positive and good. Stay beautiful inside and out. Bakit kailangan nating higitan itong mga taong ito? Why do we need to be above them? Because we are followers of Jesus Christ. Sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, the one who comes from above is above all things. Ang sinusundan natin galing sa langit. Hindi siya galing dito sa mundo. Hindi siya galing dito sa baba. Nanggaling siya sa langit at siya'y higit sa lahat. Ang ginagawa ni Jesus, ang ginagawa ng Diyos, tayo ay hinihigot, hinihila pataas. Tapos papa-affect ka dito sa mga nagbababa sa iyo. Tapos susunod ka, makikinig ka dito sa mga
naninira sa iyo. Tapos, dadamhin mo yung pangit na salita ng iba. Hindi ka nagiging totoong disipulo, alagad ni Jesus, na nanggaling sa taas at tinataas tayo. Remember that. You should be better than them. You should be above them. You should stay positive, beautiful, inside and out. Kung paano po narinig din natin sa ating pagbasa, itong si San Pedro, pinagbawalan siya ng mga Hudyo, pinigilan siya sa pangangaral tungkol kay Jesus. Siya ay tinreten, tinatakot na, pero hindi siya nagpaapekto. Kahit na nakikita niya na nagagalit na sila at konti na lang mapapatay siya, wala man sa kanya. Pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon. At ganyan din po ang paanyaya sa atin. Ganyan din po ang hamon sa atin. Continue the good that you are doing. Draw strength and inspiration from that. Huwag kang maghahanap ng lakas sa salita ng ibang tao. Dahil madalas, ang ibang tao, imbis na iaangat ka na mga yan, ibababa ka nila. At ang nakakalungkot na realidad, hindi po ba? Kung sino pa yung mga malapit sa atin, kung sino pa yung ine-expect mo na pagmumulan mo ng suporta, pagmamahal, malasakit, bakit sila pa yung unang nagbababa sa iyo? Bakit sila pa yung nakakasakit sa iyo? Bakit sila pa yung naninira sa iyo? Where should we find the inspiration to rise above our life here on earth, to rise above our problems and challenges? Find strength and inspiration on the good that you are doing. Tandaan niyo po yun. Pag meron kang mabuting ginagawa, focus on that, remain in that, you will feel good. Merong balik yung mabuting ginagawa mo. And find inspiration in your faith in Jesus. Dahil nga yung pananampalataya mo dito sa Diyos na nanggaling sa langit, na higit sa lahat, siyang mag-aangat sa iyo. Siyang humihila sa iyo pataas. Sabi ng ating Panginoon, kung magfo-focus ka dito sa mundo, mananatili ka lang dito sa mundo. Pero kung itutuon mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa sa langit, abay, yan din ang mararanasan mo sa iyong buhay. Makalangit. Alam niyo po ba, yung mga tinatawag nilang bulls, yung mga toro, hindi po umaatake yan ng mga mas mababa sa kanila. May nakita po akong video, di ba, sa rodeo, kinakalaban po yan, yung mga toro, yung mga bulls. Umaatake lang, sumusugod yung mga bulls, yung mga toro, pag nakikita nila, ka-level nila. Pero pag nagdapa na yung tao at nakikita ng toro, hindi niya ka-level, hindi niya papansinin. Napakaganda pong ugali, no? Hindi mo kailangan awayin yung nasa baba mo. Magandang paalaala po yun. Hindi mo kailangan atakihin yung nasa ibaba mo. Kasi hindi mo ka-level. Puntahan mo, kausapin mo, yung mga ka-level mo lang. Bigyan mo ng pansin kung paano mo iangat ang iyong buhay at iangat ang buhay ng iba. Pero pansinin mo, pag sa mga tao na nakakaharap mo, pag binababa ka nila, pag sa pakikitungo mo sa kanila, lalo ka nasisira. Maganda na lumayo-layo ka, iwan mo yung mga yan. Let us spend our life trying to rise above, to be better, to follow Jesus, to be above all things. Dahil lang uuwian natin pagkatapos ng buhay na ito, hindi dito sa mundo o hindi doon sa langit. Pera, sipag o panaginip? Anong mas mahalaga? What should be our priority? What is the most important in life? Is it money, diligence, or purpose? May mga iba kasi sinasabi nila, kung may pera lang ako, wala nang problema. Di po ba? But let's say, you have all of the money in the world. You have all of the wealth and possessions that you need. Pero kung wala kang sipag, kung wala kang layunin,
Kung wala kang panaginip, kung wala kang dahilan para mabuhay, para saan yung pera? Mauubos lang, mawawala, masasayang. Di po ba? Hindi ko alam kung alam nyo, si Arnold Schwarzenegger, may dalawa po pala siyang anak na lalaki. Pero nakakabigla, magkaiba itong dalawang anak niya. Yung isang anak niya, talagang ang laki-laki ng katawan. Muscle bound, kamukha ng kanyang ama, si Arnold Schwarzenegger. Napaka-macho. Pero yung isang anak niya, pag nakita niyo po, hindi man po kayo mag-iisip na, anak yan ni Arnold Schwarzenegger? Bakit? Ang taba-taba. Tingnan niyo po, nasa kanya na yung genes ni Arnold Schwarzenegger. Nasa kanya yung kayamanan ng kanyang ama. He can do something about his physical body, about his life. Pero bakit pinabayaan niya na sobrang taba niya at mukhang napakatamad nitong bata? It may be because of the lack of diligence and purpose. May pera, may grasya, may blessing, pero walang sipag, walang panaginip, walang pangarap, walang layunin, walang dahilan. Sabihin naman natin, meron kang sipag. Is that enough? Sapat na ba yun? Alam natin hindi. Kasi ang dami-dami dyan ang sisipag, pero bakit hindi yumayaman? Tignan niyo po yung mga karpintero, yung mga mason, yung mga laborer. Ang sisipag po niyan, ang bibigat ng kanilang mga trabaho. Mga karpintero, mga tubero, mga elektrisyan. Kayo pong mga manggagawa. Araw-araw, nagigising ka, yung mga iba sa inyo, 4:00 ng umaga. Para mag-commute, ilang mga sakay, yung inyong sasakyan, ilang mga jeep, bus, tricycle, MRT, LRT, yung inyong sasakyan para makapunta ka doon sa iyong trabaho. Masipag ka. Marami dyan, masipag. Pero bakit hindi dumadami yung kayamanan? At minsan, makikita mo na hindi makabuluhan yung buhay. Di po ba? Nagko-call center, nagpupuyat, ang sipag. Pero tanungin mo sila, are you happy? They are miserable. Makikita mo pagkatapos ng kanilang shift, nandoon sa convenience store, umiinom ng Red Horse, pampatulog. Tatanungin mo sila, makabuluhan ba? Fulfilled ka ba? Masaya ka ba sa buhay mo? Sasagot nila, hindi. Gusto ko nang sumuko, pero wala akong magawa. Diligence is not enough. Hindi sapat yung masipag ka. Oo, importante yung pera, yung sipag. Pero ito po yung tandaan. Unahin mo yung pangarap, yung panaginip. Prioritize to have a meaningful purpose in your life. Kasi pag meron kang makabuluhan, makahulugan na layunin, dahilan at panaginip sa iyong buhay, araw-araw magkakaroon ka ng gana. At kahit na wala kang pera, makikita mo, lilitaw yan. Lalapit sa iyo ang kayamanan because you are working out of a purpose. Sa ating ebanghelyo, sa talimhaga ng Panginoon, pinapaalala niya sa atin, hindi naman tayo nagkukulang ng blessing, pagpapala sa Diyos. Pinapaalala niya, tayong lahat binigyan ng liwanag. Tayong lahat binigyan ng buhay. Pero anong ginagawa ng napakarami sa atin? Tinatago. Yung ilaw sa nilalagay sa ilalim daw ng kama. Di ba nakakatawa yun? Bakit itatago mo liwanag? Yung iba daw, tinatakpan sa basket. Bakit mo itatago? It may be because of a lack of purpose. Hindi alam ang dahilan. Walang nakikitang magandang layunin. O baka nakalimutan at hindi pa nakita magandang pangarap at panaginip sa kanilang buhay. Please pray that you may find the right purpose in your life. Because remember this, if you have a right purpose, you may have wrong actions in your life, you will always get a good result. Pero kung mali yung layunin mo, kung wala kang dahilan, tama man yung iyong mga ginagawa, anong resulta? Wala. Di po ba? Kaya nga, kahit na nasasaktan ka diyan sa ginagawa ng iyong asawa sa iyo, basta't klaro, malinaw, mabuti ang layunin mo, pagpatuloy mo lang. Sige, kahit na nako-homesick
ka, nahihirapan ka na sa iyong trabaho, nabibigatan ka na, malapit ka ng sumuko. Kung klaro sa iyo, malinaw sa iyo, may mabuti kang layunin at pangarap, pagpatuloy mo lang. Humugot ka ng lakas dyan. Di po ba? Kahit na yung mga may sakit, kahit na nahihirapan kayo, please pray that you may remember, discover a right purpose in your life. And you will have good and shining results in your life. Napakaganda ng libro ni Rick Warren. Ang pamagat po is A Purpose-Driven Life. Nabasa niyo na po. Kasi araw-araw gusto ni Rick Warren ay mapaalala sa iyo, para saan ba yung buhay na ito? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin? Pinapaalala niya sa iyo sa pamamagitan din ng mga ebanghelyo ng pagdarasal ang dahilan bakit ginawa ka ng Diyos. It is to give glory to God. And you will never be wrong in your life. It will never be a waste of time in your life if you try to fulfill that purpose in your life. How can I give glory to God? Through my actions, through my words, through my relationships, through my dealings. Huwag niyo pong kalimutan. Yun yung pinakamaganda, makabuluhan na layunin, dahilan, panaginip ng ating buhay. Pagbibigay ng kaligayahan, papuri sa Diyos.